Nababawasan nga ba ang investment ko sa VUL insurance ko? So magandang tanong po ito. Since kadalasan majority ang tingin ng marami sa insurance or sa VUL ay investment, nirerespeto po natin yung view po nila na yun, no? For me, ang VUL product ay an insurance product. Ang main objective ng investment component na meron sa VUL, siyempre, VUL, yes, tama, no, may investment component siya, pero ang main objective nung investment niya ay i-sustain yung insurance cost or insurance coverage na meron sa VUL policy. Mali po yung sinasabi ng iba na ito po, ang VUL daw po ay investment na may insurance. Medyo iba ang dating noon, no, na kapag invest ka na, may insurance ka pa. Somehow nagkakaroon po ng misleading or misrepresentation. Ito po ay insurance na may investment component. Okay, yun yung tama, no? Insurance na may investment component, and then yung investment component po na yun, hindi po niya objective na bayaran yung mga bills mo, monthly bills mo sa bahay. Ang objective po noon, number one, is to pay your insurance. On a monthly basis, binabawasan po yan, no, ng units. Iko-convert yon into peso value para bayaran yung coverage mo. Remember po, ang coverage natin ay hindi libre. Yun po ay may bayad. Binabayaran po natin yon sa pamamagitan po ng pagkansela o pagdeduct ng units na meron po tayo dun sa ating VUL policy. Diba, nagbabayad po tayo ng premium. Yung premium po, hindi po siya automatically papasok as peso value doon sa ating VUL policy. Iko-convert muna po iyon as unit. May dalawang presyohan sa unit. Yung isa ay offer price at yung isa ay bid price. Parang gano'n siya. Dalawang presyo na bibilhin natin, yung units para pumasok sa ating account value. Yung isa ay isang presyo kung saan kapag yun ay, kumbaga, maglalabas tayo ng units. Para saan? Kung magwi-withdraw tayo or magbabayad ng ating cost of insurance. Kung tayo ay magbabayad ng cost of insurance natin, automatic kasi yun na dinededuct sa atin. And correct me if I'm wrong kung meron pong nanonood na financial advisor, pero so far nakikita ko po, every month po yung cost of insurance, yung deduction. May units kang naiwan doon sa iyong account, i-deduct yun on a monthly basis para bayaran ng iyong coverage. And ito, take note, ang cost of insurance po natin, sa unang taon, fix yung amount, no? The following year, magbabago siya as we age, no? Habang lumalaki po yung edad, tumatanda tayo, so tumataas din po yung cost of insurance natin. So pag tumaas po yung cost of insurance natin, mas maraming units ang kailangan pong ma-convert, no? Mas maraming units ang kailangan pong i-cancela ngayon para bayaran yung cost of insurance natin. Ito po, take note ha. May difference between yung offer price at saka yung bid price. And in most cases, kung hindi po ako nagkakamali, aabot po ito ng 5%. So technically speaking, sa transaction na yon, may 5% na income ang company to pay yung mga expenses dahil sa transaction na yon. So hindi ko alam kung saan nila yon ginagamit, pero ganun po siya nagwo-work. Monthly yan, nababawas sa atin, no? Nababawasan ng units natin. Kasi nga, ano yung objective ng ating VUL? To sustain yung insurance coverage. So, ibang usapan pa kapag nagdagdag ka ng mga riders. Riders ay mga iba't ibang attachment or supplement na coverage. Kasi sa VUL may tinatawag na basic coverage. Tapos, pwede kang mag-attach ng iba't ibang mga riders, and para madagdagan ang coverage mo should anything happen to you, additional coverage po yan. And then yun po ay hindi libre. Ito po ay yung mga riders na ito ay ibabawas din via canceling yung ating mga units. Okay? So ang question natin, nababawasan nga bang investment ko sa VUL insurance ko? Of course, yes, nababawasan siya dahil nga binabayad mo sa insurance mo. So, madami pang mga factors dyan, no? Kung gaano kalaki yung nababawas, gaano kaliit yung nababawas. Maraming factors. Number one, as you age, tumataas yung presyo ng cost of insurance mo. So, mas maraming units yung kailangan niyang i-convert. So, mas maraming units ang kailangan niyang ibawas. Kapag mababa ang value ng units mo, then
mas malaki yung kailangan mong i-convert na units to cancel, no? Para bayaran yung iyong cost of insurance charge. Pero ang good news naman doon, kung maganda naman ang performance ng mga investments ng mga companies, kung saan ka naglagay no, ng funds mo, syempre mas mahal yung kanyang value, edi mas kokonti yung kinakailangan niyang i-cancel na units doon sa ating fund value sa VUL natin. Kasi kung ang question, nababawasan nga ba ang investment ko sa VUL insurance ko? Yes, nababawasan po dahil sa cost of insurance na dinededuct sa atin. At the same time, iba't ibang mga charges such as yung fund management charge para sa fund management fees. Ang haba ng sinagot ko, pero ang sagot lang po doon, yes po, nababawasan po ang ating investment.